Puspusan ng paghahanda para sa kauna-unahang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na linggo. Ininspeksyon ngayong araw ni na Presidential Communications Secretary Martin Andanar at Batikang Indie Film Director Brillante Mendoza ang batasang pambansa para sa nalalapit na SONA. May report si Jervis Manahan. Change is coming na raw pagdating sa mga State of the Nation Address o SONA ng Pangulo ng Pilipinas. Kung dati, nagiging makulay ang batasang pambansa dahil tila nagiging party ito ng mga mambabatas na nakabihis sa pinakamagaganda nilang kasuotan, asahan raw na mas simple ang SONA ngayong taon. Wala raw masyadong pakulo si Pangulong Duterte sa una niyang SONA, di gaya ng mga nauna sa kanya. Mismong si Communications Secretary Martin Andanar at mga opisyal ng PCO ang dumating sa batasang pambansa para inspeksyonin ang lugar. Kasama rin nila ang award-winning film director na si Brillante Mendoza na inimbitahan ni Andanar para mag-direct ng SONA. At ang anak ni Presumptive House Speaker Pantaleon Alvarez na si Finance Undersecretary Paula Alvarez. Walang masyadong fanfare. Okay, of course, SONA siya, kailangan talagang kahit papaano, nandun pa rin yung formality. He doesn't want to say flowery words. He will not deliver flowery words. Rather, I think he'll have beautiful words. Straight to the point. I think less of the drama, but more on the policies for action that he needs from the Senate and the Congress. Nilibot ni na Direk Brillante Mendoza at Secretary Andanar ang mga dadaanan ni Pangulong Duterte mula sa kanyang pagdating hanggang matapos ang kanyang talumpati. Ito'y para makita kung ano ang mga posibleng mangyari sa darating na Lunes, kung kailan nakatakda ang State of the Nation Address. Nagkaroon din sila ng pagpupulong kasama ang RTVM na makakasama ng PTV sa pangunguna sa pagpapalabas ng SONA sa bansa. 14 na kamera ang gagamitin sa SONA para maipakita ng buo ang mga pangyayari sa loob ng batasan. Ang gusto namin ma-achieve, yung magkaroon siya mag-communicate siya at makakonect sa mga tao. That even if it's a SONA, hindi lang siya yung parang formal na nagsasalita coming from his point of view. Bagamat unang beses magtatrabaho para sa SONA, hindi naman daw masyadong bago ito para sa batikang direktor. Dahil ang kanyang advokasya sa larangan ng pelikula ay malapit naman sa mga pananaw ni Pangulong Duterte bilang isang leader. Sa pelikula ko, ang kinakapture ko yung spontaneity, no? Nung acting, even the camera movement and all. So hindi ako ganun mahihirapan kasi ayoko rin yung masyadong prepared. Pro bono o walang bayad ang serbisyo ni Mendoza para dito. Hindi na rin naman bago ang pagkakaroon ng direktor ng SONA dahil taon-taon naman daw itong ginagawa. Sa ngayon, inihahanda pa raw ang talumpati ng Pangulo at hindi na raw sila magkakaroon pa ng rehearsal para dito. I think that shouldn't be, dapat hindi nire-rehearse at hindi ginagawa. Hindi naman yun ng presidente. So, ika-capture mo lang talaga yung moment na nagsasalita siya, no? And with Direk Brillante here, I think the Filipino people deserve to watch a world-class production for the State of the Nation. Bukod kay Direk Brillante Mendoza, abala na rin ang mga staff ng batasan para sa big day sa July 25. Isang linggo na lang bago ang pinaka-inaabangang unang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte. So makikita ninyo na kasalukuyang inihahanda ang plenary hall ng Batasang Pambansa. Ito ang magiging unang pagbisita ni Pangulong Duterte dito simula nang maihalal siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi dumalo si Duterte nang iproklama siya sa Batasang Pambansa bilang bagong Pangulo. Pero hindi naman sa SONA ang unang beses niyang pagpunta rito dahil naglingkod na rin siya bilang kongresista ng Davao City noong 1998 hanggang 2001. Jervis Manahan, PTV News. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.